listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Good morning po. Wake up na po. Ready na po ba tayo magsamba sa ating Panginoon? Okay, hihingi ko lamang po na maging bukas po ang ating mga puso sa araw na ito. Kasi po, our God is with us. Amen? Amen. So, tayo po ay sumayaw, umawit at magbigay puri sa ating Panginoon. Alright. Pwede bang makita ko kayong talagang umiindak? Let's celebrate kasi kasama natin lagi ang Panginoon, di ba? Kasi kasama natin lagi ang Panginoon eh. Kahit na minsan, hindi minsan, no? Palagi, matigas ang ulo natin, pero nandyan siya lagi, tama? Amen? Ramdam po ba natin ang ating Panginoon sa araw-araw? He makes His presence felt in so many ways, beyond our imagination. That I might
purihin ka, Panginoon. Alam niyo po, sa dami-dami ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin, no? Sa dami-dami ng mga nangyayari sa isang araw, masasabi niyo po ba na talagang napiplease natin ang Panginoon sa ating mga inaasal? Di ba ho, kung iisipin niyo, sa pag-iisip pa lang, nagkakamali na tayo. Sa pananalita, sa pagkilos, nagkakamali na tayo. Tama, mali? Pero amen eh. Kasi feeling natin we're not worthy. Yes. But Father, Lord, maraming salamat dahil we have Jesus Christ who died for us. Kaya nga po yung sinasabi nila na Jesus is the real reason for the season. I would like to revise it a little bit. Actually, we are the reason for the season. Why? Because Jesus died for us. Amen? We are special because He died so we can live. Kaya, sabi nga po dito, sabi po sa sinabi ni Paul, no? Sabi niya, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do. Kasi wala po tayong maipagmamalaki. But one thing that we can do, is to forget what lies behind and strain towards what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward. Heavenward po, mga kapatid, in Christ Jesus. This is the time na masasabi natin na, of course, magsasuffer tayo pa rin dahil nandito pa tayo sa ating mortal body. Pero my goodness, Lord, it's going to be heaven for us. Because why? Because we are going to join our Lord Jesus Christ. He has prepared our rooms in the heavenly realms. Amen? Kaya tayo, habang tayo ay nandito pa, sabi ko nga, Lord, sorry. Ang dami kong kapalpakan na nagawa sa mga nakaraang araw, sa nakaraang taon. But Father, Lord, ngayong 2025, I will forget what lies behind me and I will strain and move forward. Amen? Let us move forward because we have a reason for the season, and that is Jesus Christ who died and rose again. Amen, Lord, Father. We worship you, O God. Maraming salamat, Panginoon. Yes, so Lord God. I'm not going back. I'm moving ahead. I'm here to declare to you, my past is over and you, all things are made new. Surrendered my life to Christ. I'm moving forward. Oh, oh. Take my life, Lord, will you take
won't let go of me. Oh, you won't let go. Never, you won't let go of me. 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 You won't let go. You will take care of us, Lord. You will take care of me. Yeah, 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 yeah. You will take care of me. Yes, Lord. You will take care of me. You will take care. You will take care of us, Lord. You will take care of me. You will take care of me. You will take care of me. You will take care. Always take care. Now you won't let go. No, you won't let go. No, 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 no. You won't let go of me. Hold my world in your hands, Lord, I know, 'cause you won't let go. You won't let You hold my world in your hands, and I am amazed at your love. Amen, oh Lord. You are so amazing. I am amazed that you love me. Oh, how you love me. Oh, how you love me. Oh, how you love. You love me. Oh, how you love me. Oh, how you love me. Oh, how you love. You love me. You love me. Oh, how you love me. Oh, how you love. Yes, Lord Jesus. He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Pwede ko po kayong marinig? Sabihin niyo sa ating Panginoon, maraming salamat, Ama. Minahal niyo po kami ng buo. You died for us and you rose again for us. He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. You make all things new. You make all things new. Yeah, you
are all new for you. Oh, you made all things new. Yes, you made all things new, and I will follow you forward. For the last time, we say you make all things new. You made all things new. Yes, you made all things new, and I will follow you forward. Purihin ka, Panginoon Ama. Purihin ka, Panginoon Diyos. Tunay po, Panginoon Ama, that you indeed make all things new. Lord God, nawa wag po namin itong makalimutan. There will be times that we will fail you. That there will be times that we will feel unworthy of your love. But Father, we will always be reminded of the cross. Because with that cross, we are reminded that we are not alone in this journey. That we will move forward with our hearts just devoted to you, trusting you, surrendering to you, depending on you. And Father, Lord, with that promise that we keep, that we hold on, we will have the boldness, we will have the consistency to move, to act, to say, to state things, to decide on things that are heavenward, O Lord Jesus. Father, Lord, samahan niyo lamang po ang bawat isa, Panginoon, O God, as we meet 2025. There will be a lot of challenges along the way. But Father, Lord, we will face it with confidence because you are with us, O Lord God. And you will make all things new for us. Yes, let's sing one more time. You make all things new. Yes, you make all things new, and I will follow you. One more time. Forward. You make all things new. Yes, you make all things new, and I will follow you forward. And we'll be careful to bring back all glory and honor in Jesus' mighty name. And all will say, Amen. Amen. Good morning. Magandang umaga po. And Happy New Year. Alam ko ganun kabilis ang pagpapalitan ng pagbate. So tapos na yung Merry Christmas. And, sa mga darating na araw, Happy New Year. So pakibati nyo naman yung katabi nyo na po ng may isang pinagpalang bagong taon. Ayan. Kasi pag next time nakita ho tayo sa awa ng Diyos, 2025 na po. Ayan. Sige po, let's just try to warm this room. Napakalamig ng kwartong ito. Painitin natin ang ating pagbati. And then I pray as well na naging maayos ang Christmas po ninyo. Ayan. So, kamusta po ang Pasko? Masaya. Yan, magandang ano. Talaga bang nakapag-celebrate? Ayun po ang atin paalala ho this Christmas, di ba? Ang Pasko ay pagdiriwang din. So, sana po ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataon
magdiwang. Ayan. Kamusta po ang timbang nyo? Di pa tapos. May medya noche pa. Wag na kayo masyado magtipid, ano? Sabi ko, celebration, magtitipid. Sabi nga ng mga kamag-anak ko sa akin, ng asawa ko sa akin, hayaan mo na, minsan lang naman sa isang taon yan. Kung masyado maging conscious masyado, wag kayo medyo noche. Wag kayo magpipigil, ano? Magpigil kayo sa paputok kasi delikado. Pero sa pagkain, sa pagtatawanan, sa pagkukwentuhan, sa pagmamahalan, wag kayo medyo noche. Dapat medya noche pa rin kayo, ha? Wag tayo maghinay-hinay. So yan po, tayo po dadako ho sa bagong taon at meron lang po tayong New Year reflection po na sa awa ng Diyos ay may de-deliver ko po on-site with you. Kung may Bible ho kayong dala, punta ho kayo sa Gospel of Luke. Tayo po ay nag-focus sa Gospel of Luke sa chapter 1 and 2. May Bible nga po ba kayo? Sa cellphone man lang po. Sana po mag-invest ho kayo. Magandang Christmas at New Year gift ho yan sa sarili at sa pamilya. Ano po? Na kahit wala ho sa screen, dapat ho meron tayo sa kamay at sa pusong Word of God. Luke chapter 2. At pupunta po ako sa verse 41. At dito ho tayo magninilay para ho sa bagong taon. Total, nagsimula naman tayo sa Pasko sa Luke chapter 1 at 2. Ituloy natin ang mga kwento sa kapanganakan at pagsisimula ho ng ministry ni Jesus Christ. So Luke chapter 2 verse 41 and the following, basahin ko po sa Pinoy version. Taon-taon pumupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem para umattend sa piyesta ng Passover. Nung 12 years old na si Jesus, pumunta sila sa piyesta tulad ng dati. Nang matapos na ang piyesta, umuwi na sila pero naiwan ang batang Jesus o Jesus sa Jerusalem at hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Akala nila, kasama nila si Jesus sa grupo, kaya nagpatuloy lang silang mag-travel ng buong araw. Tapos, nagtatanong-tanong sila sa mga kaibigan at kamag-anak nila, nasa na siya? Nung hindi na nila makita si Jesus, bumalik sila sa Jerusalem para hanapin siya. After 3 days, nakita nila ang batang si Jesus sa temple. Nakaupo siyang kasama ng mga teachers sa templo. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Bumilib ang lahat ng nakikinig sa kanya dahil magagaling ang mga sagot niya. Namangha ang mga magulang ni Jesus nung makita siya. Sinabi ng nanay niya, "Anak, bakit mo ginawa sa amin to? Sobrang nag-alala kami ng tatay mo kakahanap sa iyo." Verse 49, sabi ni Jesus sa kanila, "Bakit niyo po ako hinahanap? Hindi niyo po ba alam na dapat nasa bahay ako ng tatay ko?" Pero hindi na nila naintindihan ang sinabi ni Jesus. Napakaganda ho ng kwentong ito na minsan pinapasadaan lang ho natin. And maybe you're wondering, anong kinalaman ng kwento nito sa New Year? Anong kinalaman ng pagkawala ni Jesus sa temple, pagkawala ni Jesus sa kanyang mga magulang sa bagong taon? Well, ang ganda lang ho at napakasimple ho ng paalala sa atin ho ng Luke chapter 2:41 and the following. Minsan ho tayo po yung magulang ni Jesus. Si Maria at si Jose. Si Maria at Jose na po yun. Sometimes po we feel that we have lost Jesus. Or sometimes we feel lost. Sisimula ang bagong taon ho natin, parang wala yung sense of presence of God. Sisimula yung taon natin, parang wala ho yung siglat gana sa buhay. Magsisimula yung bagong taon natin, parang wala yung hinahanap nating answered prayer. Magsisimula yung taon, in fact, di ba sa atin, marami sa kababayan ho natin, myself included, may sakit, at hindi not feeling well. Not the best start to the new year we wanted, At para bagang lost sa atin yung sense of blessing ni God. Maaring ganyan ang simula ng New Year po sa atin. Pero ang ganda lang ho ng sagot ni Jesus. May iba ho medyo na iskandalo pag binabasa to. Ba't naman sinagot-sagot ni Jesus yung magulang niya like that? Diba? Tinanong siya ng kanyang magulang, ba't ka naman nawala like that? Nag-aalala kami ng tatay mo. Ang sagot ni Jesus sa kanila, bakit kayo nag-aalala? Hindi nyo ba alam dapat nandito ako sa tahanan ng aking tatay? And sometimes at may biskandaling, hindi naman ho disrespect ni Jesus ang kanyang magulang. Ang sinasabi lang ni Jesus, and we have to focus po on the point, sa family retreat ko na lang i-dissect ko yung family dynamic dyan. Pero ho, yung sinasabi ho dito, kung tatanggalin natin yung emosyon ho natin at atin hong, sabi nga nung pinapahinggan ko kaninang sentimentality ho sa verse ho na ito, it's focusing on the will of God.
Kung tila baga nawawala si Jesus o tila wala yung sense of presence and blessing ni God, balik lang ho tayo po sa kalooban ng Diyos. Bakit ba si Jesus naiwan sa Jerusalem at bakit siya nakikipagtalaktakan sa templo? Because that was the will of God. Ang will ng Diyos ay nandun siya sa templo, ang will ng kanyang ama ay siya ay magpahayag. Siya ay magturo. 12 years old pa lang si Jesus, nagtuturo na ho siya. At kinailangan ho mag-gets ng kanyang nanay at tatay, although dito sa verse 50, para bagang hindi nila gets yung talinhaga na nangyayari ho dito kasi magulang sila. Minsan magulang pa yung hindi makakaunawa sa nangyayari sa anak nila. Ano po, ang nangyayari kay Jesus dito, umpisa pa lang ho, 12 years old pa lang ho. Iniisip natin, nagsimula ang ministry ni Jesus, so nag-preach na ho siya about the gospel, the kingdom of God. 12 years old pa lang ho. Nagsisimula na ho ang kalooban ng Diyos sa buhay ni Jesus. The will of the Father was Jesus was to preach and to preach about the kingdom of God. At para sa atin ho, para sa ating feeling ho, para bagang lost tayo in the transition. Ba may movie Lost in Translation? Tayo lost in transition. Heading to 2025. We just simply have to find Jesus. And when we find Jesus, we just simply have to remain in the will of God. Ano bang kalooban ng Diyos? Nung ka magsimula ng bagong taon, ano bang kalooban ng Diyos? At ang ganda ho, we will switch the gospel po. Dito na ako pupunta sa announcements ho natin. Magsuswitch ho tayo sa Matthew because sa Matthew 4, sa Matthew chapter 4 ho at maging sa Matthew chapter 9, dun ho sa umpisa ng ministry ni Jesus Christ, naging napakalinaw, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa Kanya at para sa atin? Dalawa ho ang kalooban ng Diyos para kay Jesus. Una, sabi ho dun sa Matthew 4 at sa Matthew 9, sabi ho niya, pumunta ho siya sa mga synagogues para i-proclaim o ipahayag ang kingdom of God. Ang una hong panawagan ni Jesus ay ipahayag ho ang kaharian ng Diyos. Tayong sumusunod lang naman ho sa Kanya, we call ourselves disciples of Jesus. This new year, we are reminded that our simple, beautiful, truthful call is to proclaim the gospel of the kingdom of God. Pero gusto ko po yung pangalawang part. Yung pangalawang part mababasa yun sa Matthew 4 to Matthew 9. Masihimayin ho natin yung Matthew 9 po in the coming weeks. Is that He was also doing healing miracles. Nagpagaling ho siya ng may sakit. Ang galing lang ho na nagsimula si Jesus Christ sa kanyang ministry na nagpapagaling. Kasi ho yung pagpapahayag ho, minsan ho madali ho, 5-5 lang ho yung mag-preach ho tayo at magpahayag tungkol sa kingdom of God. Pero yung ipakita mo yung kingdom of God sa pamamagitan ho ng mga milagro, sa pagpapagaling ng mga may sakit, yun ho talaga hong maganda hong patunay sa kingdom of God. So what was Jesus doing? Jesus po was healing the sick. So siguro po ang kalooban ng Diyos for us this new year are two things. Bukod sa ipahayag natin yung gospel, pangalawa ho, ma-experience natin yung kagalingan ho na tanging si Jesus lamang po makapagbibigay sa atin. Sino po rito nagsisimula po ang bagong taon nyo, sugatan ho kayo at bugbog, pagod? Marami po, hindi nyo lang minsan masabi maamin, nasa Sunday kasi tayo Pero kung titignan lang po ang mga prayers nyo, sensya po, medyo bugbog po ko sa MMFF movies. Kaya ang puro mga jaded ang mga pelikula this year. Puro mga may pinagdadaanan yung mga bida, kahit yung comedy may pinagdadaanan. I mean, lahat naman ho kasi tayo may pinagdadaanan po. Medyo kailangan ho natin realize, ma-recognize po na mga iba sa atin po ay bugbog, pagod at sugatan. At ang ganda ho, ang nais ho sabihin ni Jesus sa atin simula ng bagong taon, ang ministry ko ay pagpapagaling. So kung kailangan nyo pong makaranas ng pagpapagaling sa sakit, sakit sa katawan, sakit sa isip, sakit sa puso, sakit sa kaluluwa, nawa malaya nating tanggapin ang kagalingang galing po sa Panginoon. Mahirap pagsimula sa bagong taon na pagod, bugbog at sugatan. Iba sa atin duguan pa. Huwag ganun. Huwag mong hayaan magsimula ang bagong taon mo na nasa putikan ka. Hayaan mo pong ibangon ka ho ng Panginoon. Pero nasa sa iyo yun kung tatanggapin mo po yung kagalingan na galing kay Jesus. So my prayer for us is that we first receive and experience the healing power of Jesus. Ang ganda lang ho po kasi yung salvation, yung kaligtasan pinipreach sa gospel, palagi hong may kaakibat na salvation. Alam niyo po ba mga kapatid, na pag sinabing na-save ako, ibig sabihin din nun, pinagaling ako. Galing ho na ang kaligtasan na hindi ho isang parang, ang lakas-lakas ko, naging kingdom citizen, naging heavenly citizen ako. May pananaw pala ng kaligtasan na, dati akong duguan, bugbog, sugatan, pero nakita ako ng Panginoong Jesus,
sa putikan at siya po ang nagpagaling sa lahat ng aking sugat. Sa aking pagod siya ang kapahingahan. Sa kawalan ko ng pag-asa, siya po ang naging liwanag. Ang ganda lang ho na maranasan natin muli ang kagalingan ni Jesus. Pangalawa, tayo ho na pinagaling ni Jesus, ang panawagan natin ay maging kaakibat ng Lord sa pagpapagaling ng iba. So tingin ka po sa paligid mo, sino ho naka-face mask, may sakit ho yan. Hindi po. Hindi lang ho yan ang minimin ho natin. Bigyan mo ho ng biogesic yan. Pero bukod ho dun, yung mga tao po na sagutan ho sa puso nila, yung mga tulad mo rin na dating bugbog, pagod, at mga duguan ng puso, na tinulungan lang naman ho ni Lord, maghanap ka sa paligid mo at inawa ikaw ang maging biogesic ho sa buhay-buhay nila. Maging kaginhawaan sa buhay nila. Ask yourself this new year, kaginhawaan ba ako sa iba o pabigat ako sa iba? Dagdag ginhawa ba ako? Dagdag sakit ako sa iba? Ako ba yung tipong nagpapagaling o nanghahawa? Kasi kung ang ministry ni Jesus Christ ay pagpapagaling, tayong mga followers, tayong church, ang ministry natin ay magpagaling ng may sakit. Magpagaling ng mga taong bugbog, pagod at sugatan sa puso nila. Marami niyan. Hindi mo kailangan maghanap po sa kabilang ibayo. Sa sarili mong pamilya, nung Christmas reunion nyo, siguradong may na-sense ka, may nakausap ka, may nakita kang taong bugbog, pagod at duguan. Why don't you, this new year, be the instrument of healing to them? But of course, kung okay ang pamilya mo, praise God, sa isang pamilyang masaya at malusog, sigurado ho sa iyong eskwela, sa iyong opisina, babalik ho tayo sa trabaho po soon, sa atin pong mga komunidad. Mismo sa church ho dito, may mga nakikita akong bago mukha dito, salamat sa Diyos sa inyong pagpunta, o mga medyong bago mukha. Nawa ho tayo matagal na ho nandito at nag-e-enjoy ng blessing of the Lord's healing. Nawa tayo ho ang maging kasangkapan ni Lord para ho guminhawa naman ang buhay nila. So tingin-tingin tayo sa paligid, brother, sister. Sabi ko, hindi mo na kailangan tumingin sa kabilang ibayo, nasa tabi mo. Yung katabi mo, may pangangailangan po na tanging si Jesus lamang makapagbibigay. You wanna start the new year in the will of God, two things. Proclaim His kingdom, be part of His healing ministry. That's it. And, sabi ko, announcements ito po. This coming new year, tayo po'y magsisimula po as a whole church sa ating pagsalubong sa bagong taon at sa pagsalubong natin sa anibersaryo, 10th year anniversary ng Harvest Point. We will go back to the Jesus who proclaims the kingdom and the Jesus who heals people. At ang atin hong dalawang mahalagang imbitasyon po at least for January are two things. Una, magsisimula ho tayo sa prayer. Bago ho tayo mag-celebrate, sabi ko nga po, tema natin ho until February is a celebration of our anniversary. Before we celebrate po, we will pray. We will pray. Sabi ho sa Matthew 9, verse 38, pray to the Lord of the harvest. Tayo po na Harvest Point. Tayo po na tinawag ni Lord para ho mang-harvest. It is but right we go back to the Lord of the harvest in prayer. So I invite you, all of you, to make time with the Lord and pray. Tayo po lahat na bahagi ng Harvest Point family. Let's pray as one family. So markahan niyo po yung January 18. Yan po ay Sabado ho ng umaga, 8 a.m. At kung kakayanin niyo po, at sana mas maraming kaya ito, tayo po ay bumukod muna sa gulo at ingay ng Metro Manila at tumungo muna tayo sa Kalakbay Eco Farm sa Tanay Rizal. At kung sasakyan ho ang hadlang, marami ho ditong may sasakyan na pwede kayong isabay, magpahayag lang ho kayo. 8 a.m. ho ng January 18 para sa atin hong anniversary special prayer and fasting. Yung pisa pa lang ho, pagpe-pray na natin, Lord, yung kalooban nyo sa amin. Lord, yung kalooban nyo sa Harvest Point. At gagabayan tayo ng Matthew chapter 9 sa mga bagay na yan. Pangalawa ho, starting next Sunday, imbitado ho tayong lahat na babalikan natin. Ano nga po bang ibig sabihin ng Harvest Point? Sa pamamagitan ng Matthew 9, ng ating bagong serye ho, sana ho full attendance ho tayo sa mga darating na Sundays. Hanggang February 23, yung anniversary Sunday ho natin, we'll talk about harvest. Ano nga po bang puso ng Diyos patungkol sa harvest? And tayo po may special series. Every Sunday ho, meron tayong specificong prinsipyo patungkol sa harvest sa pag-aaralan at sana ho'y matutunan. At yung ating po mga prinsipyo, naka-spell out parang harvest. Ang spelling ng harvest, H-A-R-V-E-S-T. So next coming Sunday, magsisimula tayo sa letter H. At magtatapos tayo sa letter T. At ang ating anniversary Sunday ay sa February 23. Tayo po'y nagpe-pray ho ng venue, pero mukhang may venue na ho tayo. Pero tayo ho'y magkakaroon ng isang community gathering at ito'y bukas sa lahat. We'll try to get a
well, a better in terms of size and specs na venue para mas maraming makiselebrate sa atin. Yung nangyari nung Christmas natin, nung 15, practice pa lang yun. Kasi gusto natin maging espesyal at ang grande ang atin hong 10th year anniversary. Kasi regalo ng Diyos na tayo ay mag 10 years. At regalo ng Diyos, pag-pray natin na may susunod pang 10 years. Kaya lahat ng mangyayari sa February, tsaka ako na lang spill yung beans kasi excited ako yung preacher natin ngayon. Yung mga ibang mangyayari sa February, sa month-long anniversary celebration natin, ay pagbabalanse ng dalawang bagay. Una, pagpapasalamat sa Lord sa nakaraang 10 years of a faithful harvest. And the next 10 years naman, that we will be faithful in harvesting with the Lord. Balanse ng nakaraan at hinaharap. At lahat yun mangyayari sa kasalukuyang pagdiriwang natin. So again, all these dates. January 18, next Sunday is, ano naman next Sunday? January 5. 5, simula ng series natin. January 18, prayer and fasting. And February 23. And all other February events, saka ko na lang po i-spill sa inyo dahil po ma-overload na po tayo. So again, tayo ho tayo. Let's come to the Lord in prayer. And if you're feeling lost this new year, or feeling overwhelmed, or you're feeling tired, broken, and beaten up, or even if you're feeling hopeful, allow me to pray for you that the Lord may heal you, because that is His will. The will of the Father, the will of the Lord is to heal you. And second, let me pray that you may be a healer to others. That by proclaiming His kingdom and doing good works, you may be the instrument of the Lord's healing unto others. Na tayo pong pinagaling ni Lord, sana ho, magpagaling din tayo ng iba. At nawa yun po ang magding description ng ating 2025. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa 2024. Napakaraming nangyari, napakadami hong pwede hong sabihing maganda, sabihing hindi naging maganda, pero lahat yun ipagpapasalamat namin. Lahat ho yun. Yun ho kami, Panginoon. We are a people of faith. And so, Lord, this morning, we will exercise faith to say thank you for everything, Lord. Thank you. Sa mga panahon na kami po ay binangon nyo, sa mga panahon na kami po ay nasa putikan pa rin, Lord God, kasama ninyo, thank you. Sa mga panahon pinagaling niyo po kami, sa mga panahon na kailangan pa ho namin magpalakas, thank you. Sa mga opportunities na binuksan niyo po at binless niyo kami sa career, sa school, sa pamilya, o sa mga opportunities na pinagpe-pray namin, Lord, maybe even for years and decades na hindi pa dumarating, maybe they are singles here, praying for a love life, praying for some stability, pero taon na ho nila pinagpe-pray. Maybe there are couples here praying for children, praying, Lord God, for new opportunities in ministry, but ilang taon na nila pinagpe-pray. Maybe they are seniors here, Lord, and they're praying, Lord, na sana hindi na lang sila mag-antay mamatay, Lord. Sana maging masaya ang remaining chapter of their lives. Lord, hear their prayers. And thank you for life. Thank you for Jesus. We do not live needlessly. We do not live without meaning and purpose. We live with and for Jesus. Sa lahat ng Panginoon, Lord God, nandito na nabuo ang pamilya last year, o sa lahat ng pamilya, Lord, na naghihirap pa rin ho, may mga sakit pa rin sa puso, ang hirap mag-reunion, ang hirap ho magbigay ng regalo, Lord, we will choose to say, thank you, because Lord, may pamilya pa rin kami. At tuloy-tuloy pa rin inaayos ang pamilya namin. For every broken heart here, Lord, may we all say thank you, Lord, because we still have a beating heart. And our heart beats the heart of Jesus. Thank you. Sa lahat ng mga broken bodies here, Lord, may kapatira kami naka-wheelchair pa before us. Lord, our hearts will choose to say thank you. Because, Lord, though hindi kami makatayo, ang puso namin lumalakbay kasama ninyo. Though kami naghihina, Panginoon, araw-araw kayo ang kalakasan namin. Wala na pong iba. Thank you. For everyone here na pagod na po sa buhay, sa trabaho, sa kawalan ng pangyayari sa buhay nila, sa taas-baba ng buhay, Lord, our hearts will still choose to say thank you, Lord, for 2024. Lord, mahirap man sabihin, hindi nagbago ang katotohanan, Lord. Malapit pa rin ang puso nyo sa mga broken-hearted. Ang puso nyo ay para sa amin. And Lord, kailangan lang namin, Lord, patuloy na magtiwala, manampalataya. Maybe 2025, makikita na namin yung sagot sa tanong na bakit nangyari ito. Para saan nangyari ito. May the answers come sooner than later by your will, O Father. Thank you.
And Lord, ang dami na ho namin pagpapasalamat yun pa lang ho. For everything else, Lord, thank you. And now, facing 2025, Lord, ang sagot pa rin namin, thank you. May New Year kami, Lord. May bagong simula. And though tulad ni Jesus Christ, para kami si Maria at Jose, para bagang lost si Jesus sa mga nangyayari, parang lost in transition. Lord, hindi naman talaga kayo nawala eh. Hindi naman kayo nawala. Nasa templo kayo kasama ng inyong Ama at binabalik nyo kami sa templo ng Diyos upang gawin ang kalooban ng Diyos as a church. At ang kalooban nyo para sa New Year namin, ang kalooban nyo para sa Harvest Point, ang napakalinaw, napakasimple, napakaganda. At yun ay maranasan kayo kabilang na ang pagpapagaling nyo at ibahagi lahat ito sa iba sa napakaraming nakapaligid at nangangailangan sa paligid namin. Lord, thank you for discipleship because discipleship is and has been, Lord, your will. But thank you for discipleship that is not mechanical. It is not a program. Thank you for discipleship that is alive, that is healing and redeeming and transformation of lives, Lord. Nandun kami. Thank you, Lord, for the harvest, Lord. Actually, Lord, yun ang huli naming pagpapasalamat this morning. Thank you for Harvest Point. Thank you, may New Year pa kami. May 10th year anniversary kami. Praise be to God. And Lord, as the name goes, Harvest Point, thank you, Lord, there is a harvest you're preparing for this church. In fact, Lord, when we look to our outreaches and small groups, may harvest na eh. But we want more for you. We want more healing, redeeming, and transforming, Lord. We want to be energized, Lord. We want to be one church na makita pa namin masakatuparan yung ibig sabihin ng pangalan ng church ninyo dito, Harvest Point. Mas marami pa ho kami mapagpala, makasama, Lord, maging parte ng pamilyang ito. Lord, send us. Your will is very clear. You said in your word, go therefore and make disciples. In another way of saying it is go therefore and harvest. Harvest. Harvest like Jesus. And thank you, Lord, it's not rocket science. It's a beautiful thing. To harvest pala means to experience healing and to give healing to others. May that be our united call in our new years, in our 10th year together, and for 10 more years to come. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, maupo na ho tayo at welcome ulit sa New Year ng Harvest Point. At para ihanda ho tayo sa bagong taon na ito, excited ako kasi meron ho siyang special na surprise sa inyo, but as surprises go, siya na lang magsasabi. Para ihanda ho tayo sa bagong taon, bigyan ho tayo ng pananaw at handles on how we will start the New Year right under the will of God. I-welcome po natin, excited po since last Sunday na mag-share, si Sister Sita Deniega. Palakpakan natin si Lord. Good morning, everyone. Ayan. We're super blessed, no? Dito si Brother Pao for our Devo. Kanina, naka-video lang sila eh. Thank you, Brother Pao, for making time for us. Let's also pray that he gets well and Sis Maur and the rest of the family who are sick. All right, so magandang umaga. Happy New Year, everyone. Kumusta mga timbang? Sabi ni Brother Pao, Lord, thank you. You have provided more than we need. At kitang-kita po yun sa aming mga baywang at balakang. Nagpapasalamat kami na hindi mo kami pinagkukulang sa lahat ng bagay. Amen? Amen. Amen po. So, tayo ay merong maiksing year-end message this morning na sa totoo lang, inawit na at pinanalangin na ni Sis Ayin. Hindi ko na nga kailangan mag-preach eh. Pero ito'y magandang paalala lamang na sa katapusan ng buong taon, tayo ay mapuspos talaga ng pasasalamat. Bago tayo mag-hello 2025, sabi nga dyan sa picture, tayo muna ay lumingon sandali. Tingnan nyo ang katabi nyo, mukha bang 2024 yan? Yan, kalimutan nyo na yung mukhang yan. At tayo ay tumingin sa kabila at yan ang mukha ng 2025. Diba? Excited? Excited na tayong lahat. Ganyan ang puso talaga ng ng nabubuhay ng may faith. Excited ka sa lahat ng bagay. Sabihin mo, ba't naman ako may excite? Ganun-ganun pa din naman. Alam niyo mga kapatid, kung hindi ninyo nararanasan ang presensya ng Panginoon patuloy, wala tayong reason para ma-excite.
Pero kung nararanasan mo siya, kung siya, ang friendship niya ay ini-enjoy mo araw-araw, when you keep on delighting on the Lord, lagi kang excited sa araw-araw. Amen? Amen. Kasi talagang nagpapahayag ang Panginoon. Kaninang umaga po, bago ako mag-umpisa mag-preach, talagang I was praying, Lord, let your spirit take hold of me. Move your spirit in my life. Pagdaan ko po sa ating kaibigan dyan sa likod, sabi niya, sis, pakihulog mo yung tights ko. Kinuha niya ang tights sa isang baso. At siyempre halo-halo yun. Sabi ko sa kanya, Nay, di magkasya, ang dami-dami. Pero yung basong yun, ginagamit niya yun pag siya ay nandun sa simbahan. At wala siyang itinira sa sarili. Alam mo, tumalikod ako kasi naiyak ako eh. Here is somebody who is so much in need and left nothing for herself and put her treasure in the tight box. Sabi ko, Lord, talagang nagpapasalamat ako bago ako mag-preach. Hinayaan niyang sagutin yung prayer ko that, Lord, move in me. Kasi sa totoo lang, minsan di na tayo marunong magpasalamat sa mga ginagawa at patuloy na ginagawa ng Panginoon. Ang daming bagay, we keep to ourselves. We keep from the Lord. Akin to Lord. And so let's just really come to the Lord in prayer. Aming Ama, bago po namin lasapin at enjoy ang iyong word, Lord. Move in us. Move in us, Lord. Forgive us for all the times that we have grieved you. That you have caused your face to turn against us, Lord. So magang ito, Panginoon, ipaalala mo lang. Kagaya ng awit namin kanina nila, Brother Ramon, great is your faithfulness, Lord. You have provided for us. You have loved us. You have forgiven us. You have always been merciful to us, Lord, in 2024 and even before. Salamat, Panginoon. Nasa umagang ito, pinaalala mo ulit, Lord, you just want our heart. You just want our heart. And unless we're willing to give our heart and everything else to you, Lord, sayang lang po ang mga linggo na naririto kami. Habagan mo kami, Panginoon, at bigyan ng bagong taon na kasama ka, na ang true delight ng aming mga puso ay ikaw lamang at wala nang iba. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, na sinasagot mo ang aming mga panalangin, aming Ama. Salamat po. Anoint your word, Lord. Ibaba ang iyong lingkod. At ipaalala, Panginoon, sa amin that you love us. That you love us. That you love us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sumasagot pa ba si Lord sa mga prayers natin, mga kapatid? Amen. In very simple ways, God shows up. In very simple ways, we experience His presence continually in our lives. And for that, we are really, really grateful. Ang ganda po sa slide 1, ang sabi po dito, sa Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sige nga po, pumikit tayo sandali. January, Lord, how was your faithfulness to me in January? Pinagkulang mo ba ako, Lord? February, parang pataba nga tayo ng pataba eh, no? March, April, May, June. Nakapasok ang mga bata sa eskwela, Lord. Kahit hirap sa tuition, pasok ang mga bata. July, August, September, Lord, nag-birthday pa ako. Salamat. Panibagong taon, October, November, December. Walang katapusan. 12 months of God's faithfulness na hindi niya talaga ipinagkakait sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Pasalamat tayo that we are not consumed. Sabi ko, consumed? Ba't consumed? Konsumido ba yun? Hindi tayo nauubos. Hindi tayo nakukonsume ng fire or anything, but we are filled with the glory of the Lord. Ito yung inawit natin kanina sa Isaiah 43, forget the former things.
Do not dwell on the past. Ganda talaga nung awit kanina, Sis Ayin. Salamat. Salamat talaga. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Kita nyo ba? Nararanasan nyo pa ba na may bagong ginagawa si Lord sa buhay natin? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Bakit kaya ang word na ginamit ay dwell? Dwell kasi parang dwelling. Nakatira ba tayo sa nakaraan? Sabi, huwag tayong manirahan doon. Huwag tayong titira doon. Do not dwell on the past. Kasi kung nagdudwell ka doon, ganda nga nung nakita ko sa Facebook, the past is heavy. Don't carry it. Kasi minsan bit-bit natin, ang bigat-bigat nung nakaraan. Nung nakaraan, lahat ng mga regrets natin, dala-dala pa natin. So let's say, goodbye 2024. Do not dwell on the past. 4 reminders. Sabi dito sa next slide, the word past. Tapos na kasi. Ilang araw na lang, tapos na talaga ang 2024. Pray for perspective. So ang prayer natin is asking God's wisdom to understand the lessons from your past. Ano ba yung mga sabi ni Ate Ayin? Dami kong kapalpakan. O ano yung lesson doon? Ano yung natutunan natin? Naalala ko, parang last week, I just got so busy in the office. Ang dami-dami namin ginagawa with our digital transformation. Ang meeting araw-araw, hanggang gabi. Tutok sa tindahan, nagkakagulo ang aming POS. Sabi ko, pag nag-cut over na kami, lalabas, walang stocks, walang ganyan, kagulo, di ba? May customer relay, may CRM pa kaming binabantayan. So yung aking mga employees council nag-order ng t-shirt. Sa kabisihan ko, hindi ko masyadong tiningnan yung design. I should have delegated it because I was really not having time to look into it. So na-print. 190 yata. Pagka-print, kulang ng S. Ang nangyari doon sa stores, sa company na store, ang dami namin tindahan. Sa totoo lang. Yung simple S na yun, how can I distribute that? Pag nakita ng boss namin naglalakad sa tindahan, nakasuot ng t-shirt na mali ang logo, naku, patay-patay ako nun, no? That's a palpak, right? Sabi ko, paano ayusin yun? Balik ko kaya sa supplier. Awang-awa naman ako sa supplier. Kasi kung magsingit pa yun, baka lalong masira and all. But see, what I'm saying is that we all make mistakes. May mga nagagawa tayong kapalpakan talaga. Some are very costly. Some entails money, no? Ang iba nga, relationship. Bakit ko ba nasabi yun? Dapat hindi ko yun nasabi. May mga insensitivities tayo minsan na dapat hindi nga natin nasabi, no? Pero what do we learn? One thing I learned, when I'm stressed, I don't make important decisions. When I'm hungry, I don't talk because I get angry when I'm hungry, di ba? Pag gutom ka, huwag kang padaskul-daskul kasi kung ano-anong masasabi mo. Ano na? Di ka pa nagsaing, alauna na. Di ba? Mainit ang ulo ng diabetic. Mga anak, tatandaan nyo, pag ang nanay may sugar problem or ang tatay, pagpapasensyahan. Pag gutom yan, mainit ang ulo niyan. Learn from our mistakes. Pag nagkakamali tayo, matuto tayo. Ask God, Lord, ano ba tinuturo mo sa akin dito sa situation na ito? Letter A, acknowledge that God has always been very, very faithful to us. Ang bait-bait po talaga ng Panginoon. God has pulled through. He shows up when we ask Him to help us. Kahit nga hindi natin hinihingi, nandyan siya. Ginaguide tayo. Talagang unworthy children, loved by the Father. God has been with us through every challenge. S, surrender our regrets. Ate Ayin, ano sabi mo? Leave it at the cross. Iwan mo na sa paanan ng Diyos. Ano yung mga common regrets? Ano yung mga regrets ninyo this year? Ano yung mga pinagsisihan nyo? Ba't ko ba ginawa yun? Bakit ba ako nag-decide ng ganon? Marami tayong regrets, ha? Marami. Anyone wants to share a major regret of the year? Kumain ng matatamis. Kumain ng matatamis. Okay? Let go
at the foot of the cross. Lord, tulungan mo ako sa bagay na ito. Mahina po talaga ang aking katawan, ang aking isip. Kung minsan, natatalo ako lagi ng aking pag-iisip. Let's surrender everything and leave them at the cross. And letter T, trust God's plan. Alam mo yung mga pagkakamali na yon, mga lessons, yun ay mag-shape naman ng ating future. Minsan pinapadaan ka talaga sa apoy Para ano? Para tumibay. Di ba sabi sa Bible, it builds endurance, no? Character. Kung tayo ay natututo sa mga bagay na very challenging sa atin. Sabi ni ChatGPT, ano daw ang 3 o 4 na regrets ng mga tao? Ano yung common regrets natin? Parang universally. May survey. Survey says, it's not, next slide, not spending enough time with our loved ones. Number 1. Ang dami nating regrets doon, lalo pag biglang nawala na sila. Nag-uusap kami ni Sister Presi nung isang araw. Sabi niya, sana dinalas-dalasan ko yung uwi ko, panalangin po natin. Hirap din ng biyahe niya kahapon at maulan sa Tacloban. Tapos nag-van, gabi na dumating ang ating kapatid doon sa tatay. Alam mo, nakarelate ako. Kasi nung November, na-cancel din ang flight ko nung actual birthday ng tatay ko. You know, it's always, we always regret not being there for them when they need us. Especially when we have old parents to take care of. Or yung ating mga OFWs, you really pray for them. Yung bigat ng puso nila, na hindi nila kasama lumalaki yung mga anak nila, no? Pagdating ng araw, ay ang lalaki na. Tapos, hindi na close sa'yo, hindi mo na maibalik yung mga panahon na yun na hindi kayo magkasama. It's always a regret not being able to be there for the people that we love, especially in our business. Number 2, sabi sa survey, not pursuing dreams and passions. Alam mo yung hilig mo ng music at magaling kang umawit, meron kang talent, pero natatakot ka at ayaw mo. Ito si Ryan, lagi kong sina-challenge. Ray, kailan ka tatayo sa harap? Di ba? Minsan may mga ganon. Yung talents natin, hindi natin pinapakita. Ayaw natin, nahihiya tayo. Yan yung ating mga yung ating mga inhibitions and fears. A frequent regret is not following one's true passion. Yung gustong-gusto mo talagang gawin, may pumipigil sa'yo. Tapos, wala nang time. Or hindi na kaya ng tuhod mo. Diba? Sayang, nung malit ako, nag-ballet sana ako. Ngayon, hindi na pwede bali-balikan No? Hindi na kaya ng katawan mo. Balikan na. Masakit na yun. Diba? So, not pursuing dreams and passions. And number 3, not taking care of our health sooner. Marami tayo dyan guilty, right? Sana nagpa-check up ako. Sana I have friends na nalaman nila very advanced na yung kanilang mga problems kasi hindi sila nagpapa-check up. Merong mindset minsan na ayoko malaman. Pero mas madali pag alam mo, dahil naaagapan, di ba? Mas may magagawa ka kung mas maaga mo siyang nakikita yung problema. Minsan tayo may ugali tayong we just brush our problems, put them under the rug, and not look at them really as problems. Hindi natin inaagad yung ating self-care minsan na lumalala siya. So ito yung sabi na mga very, very common regrets ng tao. So alam na this, let's spend time with the people we love. Let's spend time with those who are really precious to us, no? Alagaan natin ang ating sarili and pursue our dreams and passions. Meron akong isang kaibigan, alam niyo na nag-aaral siya ngayon ng languages. Aliw na aliw ako kasi talagang hilig niya yon. So finally, pinagbigyan ng sarili. So ngayon, parang nag-French lesson siya. Gusto niyang matutunan mag-Spanish, yung ganon. And it makes her very, very happy. Kasi yun talaga yung kanyang passion. Excited siya, pinapractice niya ako minsan, magte-text yun sa akin. May Google Translate, sa madali na lang, di ba? Pero kung yun talaga yung passion mo, sabi ko nga nung araw, gusto ko matutong maggitara. Pero sayang, hindi ko siya pinursu, no? Ang galing ko na sanang maggitara, di ba? Jamming-jamming tayo, no? Tayo mga naka-scarf today. Di ba? Hindi po namin sinasadya yun.
So hello 2025. Kuya James, kumusta naman ang ating Hello 2025? Anong sabi po sa ano? We celebrate our God of new beginnings. Natutuwa ba kayo that God is a God of second chances? Diba talagang, try again. Sasabihin sa'yo ni Lord, try again. Kalimutan mo na yung mga nakaraan. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. May bago siyang gagawin. Sabi nga ni Sayin, claim it. May gagawin na bago si Lord sa ating buhay. So commit to grow. Itong bagong taon na to. Use what you have learned to guide you to live in the next chapter of our life. So, the God of new beginnings, Kuya James. Ganda ng turo ni Makoy. Nagrema sa akin yun. Gusto ko yung turo niya sa Revelations that I am the Alpha and the Omega. Ganda na sabi ni Brother Makoy, no, kasama natin ang Panginoon sa nakaraan at we are assured na kasama natin patuloy ang Panginoon sa kinabukasan. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. The beginning in the end. Kasama natin siya. So we can start all over again. All right? Next slide. Paano tayo mag-uumpisa uli? I have a very simple New Year acronym. Daanan lang natin. Maaga tayo makakapag-lunch ngayon, yung mga magsha-shopping. Buti pala mga iba, nasa Baguio na. Tayo ba saan naman tayo pupunta pagkatapos ng Sunday? Sige. Nakatuwa yung mga kapatiran, panay ang post, no? Nasa mga malalamig na lugar. Tayo ay mga sinisipon dito sa Manila. Mga sinisipon kasama si Lord. Okay? So, acronym natin for our new beginning is the word New Year. Letter N. Umpisa tayo. Ang ganda ng lighthouse. Meron tayong Diyos na nakatingin sa atin, who is guiding us, who is giving us directions. So navigate this year with God's guidance. Sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Yun. Life is full of twists and turns. May mga sudden Parang yung nasa bangka sila, Jesus, may sudden strong storm. Maraming sudden sa buhay. Nananahimik ka. Biglang sumakit na lang yung tagiliran mo. Ang sister ko may ganun siyang experience. Sumakit lang. Parang ano kaya yung sakit na yun? Pagtingin, stage 2 colon cancer. Isang check-up. Grabe minsan no, nananahimik ang buhay mo. Okay ka naman, no? May mga sudden twists and turns. But know that God is with you. So instead of relying on our own plans, start each day by seeking God in prayer and asking for His direction. Sabi nga ni Brother Paulo, hindi natin alam kung ano yung darating this year. Isa lang ang alam natin, kasama natin si Lord. Amen? Amen. Next, bilis nito. Embrace new beginnings. Excited ba kayo mag-umpisa uli? Si Jad, excited. Excited. Embrace new beginning. See, I am doing a new thing. Tanong ko nga, sabi ko, Lord, nung minimeditate ko yung message, Lord, ano kaya gagawin mo naman sa akin this year? Kasi nananahimik na ako nagre-retire. I was pulled back in last year. Sabi ko, this year. Tapos nung December, last week bago nagpasko, sabi ng boss ko, can you stay one more year? So, stay one more year. Eto na naman, balik na naman sa traffic. Balik na naman sa stress. Kasama talaga yun, no? But you know, I also have a very deep joy in serving the employees. Tuwan-tuwa lang ako because part of my work is mentoring our employees council. At mga bata ito, I have a batch of 30 each year na napapatanggap ko, nasisharean ko, no? At marami sa kanila nag-a-attend ng mga churches. Yung kahapon, isang kausap po sa Victory nag-a-attend. Na nung nag-umpisa yan, mga manginginom, alam mo yung mga bata, no? Jamming-jamming yan sa gabi.
unti-unti nakikita ko mga nagbabago ang buhay. At yun talaga ang deepest joy ng heart ko that in my work, I am given that opportunity to mentor these young people. Lahat ng tawag sa akin, Nay. Basta lubong mo yun, Nay. Nay ang tawag nila sa akin. So, it's a joy to start all over again, to experience God's new season in your life. Tingnan mo si David, when he sinned, God gave him another chance. Si Jacob, di ba? God gave him another chance. Ang buti-buti ng Diyos na patuloy niya tayong binibigyan ng panibagong umpisa. I am making a way in the wilderness. Di ba ang wilderness, parang nakakatakot na lugar? Pero panlalagyan ni Lord ng daan, truly He is our way maker. Sabi nga ni Sister Precious sa akin nung sa araw, sabi niya, Ma'am, paano kaya ang mahal ng eroplano? Siyempre, holidays, no? 9,000 nga yata yung kanyang yung AirAsia, naghahanap siya. Sabi ko, sis, you are serving a way maker. God will make a way. Kasi punuan lahat ng flights eh. Kailangan makauwi siya. Sabi ko, we are serving a great God. Pray ka lang. We have a way maker. Sabi dito, way in the wilderness and streams in the wasteland. Doon po sa gilid ng farm ko, so tabing dagat, may stream. At nai-enjoy ko yung tunog niya. Alam mo yun, yung parang umaawit. Yung pag nagro-roll siya sa mga stones. Ang ganda-ganda ng awit. Isipin mo kung may stream sa gitna ng payatas. Yung pagising nila, wasteland, no? Isang bundok ng basurahan. Ano kaya paggising nila isang araw, meron ng napakagandang stream na ang linaw-linaw doon sa gilid. Nakakamangha kung paano kumilos ang Panginoon. Kung paano siya mangako ng streams in the wasteland. So kung ang buhay natin puno ng brokenness, parang feeling mo wasted talaga yung buhay ko, Lord. Nabubuhay ako sa kasalanan. Wala akong pag-asa. Hindi ako nagbabago. Believe it that God can make a stream in the wasteland. Kayang-kaya ni Lord i-refresh ang buhay natin. Diba? Sa computer, anong tawag doon sa ganun? I-refresh mo ulit. No? Restart. Diba? Reboot. Ang dami pwedeng gawin ni Lord sa buhay natin. Hayaan natin siyang kumilos. And so let your prayer be at the start of the year, Lord, move. Move in me. Let your spirit move in me and make me a new person. Let me experience a new beginning with you. W. Walk in faith, not in fear. Ganda rin sabi ni Brother Paulo, no? We are a people of faith. And so because of that, kaya natin lumakad in the midst of uncertainty. Ang fear kasi nakaka-paralyze eh. Lord, paano kaya this year? Kumusta kaya ang magiging sugar ko? Minsan ganyan ang usapan namin nila, Kuya Jojo. May Ozempic na ba, Kuya Jojo? Available na ba? Meron na. Parang magkakaroon kaya ng bagong breakthrough? May magagawa na kaya para sa atin na may mga, gaya namin nila Kuya Ramon, na pag tanghali, di pa kami kumain. Iba na yung nginig ng kamay, di ba? Sabi ko, Lord, paano kaya yun? Paano kaya this year? Kami ba gagaling? Ulalala? O paano kaya? Ang dami natin tanong, no? Lalo doon sa mga senior, sa mga bata, yung mga nag-aaral, matatapos na ang taon, di ba? Next year, terror kaya ang teacher ko? Kumusta kaya ang fear ng mga bata yan eh. Kasi they're able to build a confidence with their new teachers. Love na nila. Okay na sila ng classmates. Lalo yung magsi-senior high. Si Sav is going to senior high next year. So, ganyan kakapal yung brochure na tinitingnan niya araw-araw. May nagpupunta sa school nila na nag-a-advertise ng mga schools, no? So, I think San Beda came last time. Magkano ba tuition sa San Beda ngayon? Magkano yung sabi niya, Jay? 98,000. 98? 1 year na ba yun? Oh, hindi, sa ano yata yun? Sa senior high pa lang nak yun. I think 1 year. 1 year. Sa Lasal, magkano?
mas mahal eh, 100 plus sa Lasal. May senior high na din. Kasi walang senior high yung school niya, yung kanyang Montessori. So hanap. Sabi ko, anak, pag-pray mong mabuti. So yung anxiety ng parents sa gastos, kasama nung anxiety ng anak doon sa bagong school, bagong environment, bagong classmates, nag-iiyakan na sila magkakaeskwela, na maghihiwa-hiwalay na sila, no? Sabi ko, at the same time, it is also this time na kailangan na nilang mag-decide nung track nila. Kung science ba sila, no? Ano pa ba yung mga tracks na ibayani? May STEM, no? May STEM pa. That's technology. Ano yung engineering? Oo, iba-iba na yon. So pipili ka na talaga nung track mo sa senior high pa lang. Masyado nang komplikado ang buhay. Diba, nung araw, pagka-graduate mo ng high school, commerce. Automatic na yon. Nung course mo, commerce. Ako, when I graduated, so I took up psychology. But my mom could not pronounce it. Anong kurso yan? So, when I always hear her, when she talks to her friends who would ask her, ay, college na pala si Zita. Anong kinukuha? Sabi niya, commerce. So, sabi ko, ma, hindi commerce ang course ko. Hindi ko matandaan yung kursong kinukuha mo. Ano ba yan? Noong araw, hindi pa sikat ang psychology eh, no? So, hindi pa nila alam kung ano man yun. So, every time she talks to her friends, yun lang sabi niya, commerce. So, ngayon, ang mga bata, grabe ang anxiety, no? And I always tell Sav, God will make a way. Pag-isipan mo. At gustong-gusto nung batang yun, nakikita niyo yung mga post namin minsan, nagbabasketball siya. She wants to be a sports scholar. So yun, isa pa yun na inaano niyan, makapasok siya ng scholarship by playing. So ang daming pangarap ng bata. Minsan sinasabihan namin, sabi ng daddy niya, mag-IT ka na lang, mas maiksil, 4 na taon lang. Kasi ang gusto talaga medicine. Sabi ng tatay, matatanda na ako, nag-aaral ka pa. But, yun talaga yung pangarap niya eh, no? Yun talaga, sabi ko, suportahan na natin kung anong gusto niyan, kahit matagal pa yan. Sabi niya, paano kung sa Manila yan, mag-dorm, sasamahan ko. Sa Manila na ako titira, para may kasama siya sa dorm. And so the future can really be fearful in some extent for many of us. Parang ang hirap isipin. Eto si Leah, maliit pa yan sis. Matagal pang mag-aaral yan, no? Pag-ahandaan mo pa yan, Sister Maricel. Pero kumusta nga kaya? Nung isang araw, galit na galit ako. Meron ako nadaanan sa Facebook. Kaya minsan ayoko na nag-i-scroll. Meron doon, Alexa, what will happen to the Philippines? Oh, the Philippines will have an earthquake. Alam mo talagang nirebuke ko talaga yung post na yun. Parang nag-iba yung spirito ko. Sabi ko, Lord, hawak mo ang Pilipinas. We will have an earthquake of so and so. Alam mo yun, yung mga panakot na ganon, di ba nakakainis? Kung ikaw pumapatol sa mga ganon, ang spirito mo nalalagyan din ng fear. Kaya tama talaga na ang posture natin sa umpisa ng taon ay pananampalataya sa Panginoon. Kay Lord tayo tumangan. Sa Kanya tayo mag-cry out for our country. Kung ano man ang mangyayari. Lalala kaya itong problema sa China? We do not know. Ano kaya ang mangyayari? Naku, wag kayong tayo ha. Siguro it's a warning na din from an elder. Wag nga tayo nagpapanood ng mga prediction. Kasi sa totoo lang, may mga Christian nagbabasa pa, hoy, sabi ni ganito, magkakaganito. It can, for some of us, akala natin fun thing lang yon. But that is anti-faith. Diba? Nagkakasala tayo sa Diyos doon. Siguro reminder lang for us to be conscious of how we live out our faith. May mga bagay na hindi na natin, alam mo yung parang hindi natin siniseryoso yon, pero hindi yun nakakalugod sa Panginoon. Amen? Amen. So mag-iingat tayo na ang puso natin ay naka-anchor sa Panginoon at tayo ay nakatangan sa Kanyang mga pangako na tayo hindi niya iiwan. Gusto ko yung pangungusap ni Moses sa Panginoon, Lord, I will not go unless your presence goes with us. Ang anchor natin sa lahat ng season ng buhay, Panginoon.
So panalangin sa New Year, Lord, we will not go. We will not move from this place unless your presence goes with us. Mananatili ako, Panginoon, unless I know that your presence will go with us. Magandang panalangin ng puso sa bagong taon. Tapos na po tayo sa acronym na new. Let's move to year. Why? Yield to God's will. Sabi ni Brother Paulo, di ba? Do God's will. And what is the will of the Lord? For us to proclaim to the world how good He is. To tell of His love. Ganda nung awit last week, no? Go tell it on the mountains. Tayo ba puno pa rin ng excitement na i-share yung love ni Lord sa atin? Yielding to God requires surrender. It means trusting that His plans are better than ours. Asking forgiveness if we live our life as if our lives are our own. Lord, hindi ko buhay ito. Hindi akin ito. Kung ano man ang meron ako, hindi rin po akin yun. Kaya may mga tao, ang gaan ibigay lahat. Kasi may tiwala sa Panginoon. Alam niya bukas, makakakain pa rin siya. Kahit ibigay niya yung lahat niya ngayon, kasi may Diyos. Minsan dyan na lang tayo nagkakatalo eh. Kung lahat ng bagay, itinitira mo pa sa'yo, ang buhay mo sa'yo talaga, you live as if your life is yours alone. Pero kung kaya mong ibigay kay Lord ang hinihingi niya sa'yo, at alam mong hindi ka niya pagkukulangin, hindi ka niya pababayaan, then alam mo na kay Lord ang puso mo. Ganon kasimpleng math yun. Jesus modeled this perfectly in the Garden of Gethsemane. Nung sinabi niyang, Lord, not your will, not my will, but yours. Take this cup. If it is in accordance to your will, kung hindi, Lord, I am willing to embrace this. Ang ganda ng series natin on brokenness. Pinaalala uli, ang buhay naman laging may brokenness. Part ba ng will ni Lord yun sa buhay mo na dumaan ka sa pagsubok? Yeah. May tinuturo siya sa'yo. Meron siyang gustong ipakita sa'yo. Kaya magandang panalangin yung laging ang puso mo nakatingin sa Kanya at humihingi ng gabay, ng pagtuturo. Lord, turuan mo uli ako today. Kung ano po ang gusto mong matutunan ko pa. Matutunan kong humility, matutunan ko ang surrender, matutunan kong mahalin lalo ang aking kapwa. But what if our prayers are not answered? Ang ibang mananampalataya dito naliligwak. Sabi nila. Dito sumasabit. Kapag hindi na natin nararanasan yung pagpapasalamat kung ang mga panalangin natin ay hindi nasasagot ng tama. Minsan, nadidisappoint ka na eh. Lord, takal ko nang iniiyak sa'yo to. Ang tagal ko nang hinihingi ito sa'yo, hindi mo naman ako sinasagot. Nakikinig ka pa ba? Sumasagot ka pa ba? Minsan dito nasusubok. This is where the rubber meets the road. Many times for Christians. Andyan ka pa ba, Lord? O natutulog ka na ba? O hindi mo na ba ako naririnig? Isa sa mga favorite stories of the Bible are the friends of Daniel. Sabi ko nga, sis, kung hindi ako takot sa karayom at ako'y magpapatato, ang ipapatato ko 2 words lang. Even if. Ang ganda nung sinabi nila Shadrach, no? But even if He doesn't answer, we will not worship your God. Sabi nila kay Nebuchadnezzar, yun ang totoong puso na nakaangkla sa Diyos. Kahit hindi sagutin, kahit hindi kapagalingin, kahit hindi ibigay ang hinihingi mo. Lord, even if these things are not given to me, I will continue to worship you. I will not bow down to other gods. I will not stop worshiping you. I will do what you want me to do. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, ang buhay, hindi siya bed of roses sa atin. For many of us, kapos sa budget. Yung bukas, wala na talagang kakainin.
ang iba sa atin, full of bitterness. Lord, ba't nangyari ito sa marriage ko? Lord, bakit ganito ang relationship ko with my children? Lord, bakit ang spouse ko ganito? Pinagpipray ko naman, hindi nagbabago. Lord, bakit ganito? Marami tayong tanong kay Lord, no? So yung mga kaibigan ni Daniel na nilagay dun sa apoy, mga mananampalataya yun eh. Ang lalim ng pagmamahal nila kay Yahweh. Sabi siguro, anong ginagawa natin dito? Pero ang puso tama. Even if our God does not answer, even if our God does not save us, we will not bow down to other gods. Doon nagkakatalo. Lord, pag kahit hindi mo sinasagot ang panalangin ko, alam ko may plano ka. I will continue to trust your will in my life. Sabi nga ng turo ni Kuya Mark, trust and obey. Trust and obey. Amen? Amen. Letter E, malapit na tayong matapos. Encourage others. Ang buhay natin, hindi atin lang. Nilagay tayo ni Lord dito for a purpose. Let's encourage one another. Huwag tayo nang hihinawa. No? Huwag tayong magsasawa na maging mabuti. Kahit na yung mga tao hindi mabuti yung iba sa atin, just be the person that you are. The person that loves the Lord and wants to love others because you love the Lord. The new year isn't just about personal goals. Isama natin ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Sabi nga ni Brother Pau, ikaw ba ay pabigat sa ibang tao? Ikaw ba ay blessing? Are you a healer? A blessing to them? Ang gandang tanong, ano? Ganda ng tanong, oo nga, Lord. Markahan mo nga ako. Bigyan mo nga ako ng grade dito sa pagmamahal sa ibang tao. Alam niyo, nakakatuwa lang. I'd like to bookend our message this morning. Binalikan ko yung series natin. Hinahanap ko nga yung post ni Brother Ramon eh. Buti nahanap ko din. Ano ba yung first preaching natin ng January 7 last year? Ang preaching natin is on Romans 12 about the right fit. Nalala niyo yon? The right fit. Are we using our gifts for the kingdom? Are we serving? Are we encouraging? Ano yung mga gifting natin? Yun yung pinag-aralan natin ng first, I think 4 or 5 Sundays ng January. Bago tayo nag-Ephesians. Yung ating anniversary theme is Ephesians. So nakakatuwa. Sabi ko, Lord, doon pa sa mga gift na binigay mo sa akin, ano doon yung ginamit ko this year? Ano doon yung nakapagpala sa ibang tao? Ano doon yung naka-encourage sa ibang tao? Because encouragement can take many forms, like a kind word. Yun lang, matapik mo, makwentuhan mo, makumusta mo, no? These are ways by which we could also be a healer. Sabi nga ni Brother Paulo kanina, are we healing? Are we blessing other people? Kaya ang ganda, no? Ngayon naman ang tanong, at the end of the year, as we close the messages and the words shared this year, yun din ang tanong. Paano ba natin ginamit yung gifts natin for this year? So magandang tanong yon. At sabihin natin, Lord, bigyan mo nga ako ng mark. Pasado kaya ako doon sa gifting, my use of my gifts this year? Maganda pong tanungin din natin ang ating sarili sa bagay na yan. And second to the last, letter A, abide in Christ. If there's one thing na pinagpipray ko for me, is to continue to abide in the Lord this year. Ano yung abiding? Remaining in the vine, remaining in the Lord. Kasi kung tayo naputol na sa vine, wala na tayong silbi, di ba? Di na tayo buhay, wala na tayong growth, wala nang buhay, wala na tayong fruitfulness and faithfulness. I'd like to say that worry starts when you are not in the right relationship with the Lord. Let me say that again. Worry begins when you are not in a right relationship with the Lord. Why? Nag-aalala ka na eh. Will the Lord provide for me? Will the Lord help me in my business? Will the Lord help me in my work? Alam niyo kung okay kayo ni Lord, maganda ang relationship. Everything flows from there eh. Di ba?
magiging mabuting tao ka, mag-share ka, magmamahal ka, mag-worship ka, kasi maayos ang relationship mo kay Lord. Hindi ka magkakasala, hindi ka gagawa ng mali, kasi alam mo, God will be displeased. Ano uli yung mission natin, mga kapatid, sa Harvest Point? To please God. And so ang tanong, Lord, matatapos na ang taon, did I please you this year? Was my life pleasing to you this year? Magandang pagnilay-nilayan po natin. Have I abided in you, Lord? Ikaw ba yung naging source of strength ko? Ikaw ba yung delight ko this year? Ikaw ba yung all in all ko? Na wala akong ibang ninanasa sa aking buhay kung hindi maging maayos. When you abide in the Lord, ano sabi? Pray and all these things will be added unto you. You'll keep on seeking the Lord. At pag lagi mo siyang sinisik, lahat ng areas ng buhay mo, kinikilusan ni Lord. Number 1, health mo. Alam mo na ang templo ng Panginoon nandyan. Mas tinutulungan ka niya, Lord, yung aking mga cravings, mga midnight cravings. Lord, tulungan mo ako. Eto na naman, gusto ko ng leche flan. Di ba? Gusto ko ng lechon. Lahat ng mga kinikrave, Lord, tulungan mo nga ako, tanggalin mo sa akin lahat ito, no? When you're doing work, you're in business, God helps you. You work with Christian principles in your work. Hindi ka nanlalamang, hindi ka nandadaya, hindi ka gumagawa ng kalokohan sa trabaho. Andyan yung paggalang mo sa mga boss, sa mga kapwa mo because of the fear of the Lord. Di ka pinababayaan ni Lord sa lahat ng bagay. Emotion, spirit, mind, and body, the Lord will take care of you. Di ba? Ang ganda nung awit natin kanina. God will take care of you. Kinukurot yung puso ko nung inaawit natin kanina yon. Sabi ko, Lord, salamat. Salamat talaga, Lord. You really take care of me. You took care of me. I know this year you will take care of me and you will not let me go. You will never let me go. Tayo bumibitaw Pero si Lord talaga hindi bumibitaw sa atin. Right? God will continue to take care of us. Ang gandang pangako ng Panginoon in the new year. And finally, run with endurance. Takbo ulit tayo. Natapos na natin yung marathon natin ng 2024. Another marathon. Si Michelle, alam ni Michelle to, yung endurance na kailangan sa sports, di ba? Pag wala kang endurance, ang tagal, ang hirap tumagal sa competition. Ganyan din sa buhay. Yung anak ko nitong di ba yung pangalawa ko lagi nagmamarathon, nag-try naman siya ng triathlon. Hindi ko alam kung anong kabaliwan talaga ang triathlon, no? Hindi ko siya talaga mag-gets. Meron yung tinatawag, ang sinalihan niya is T100. This is Triathlon 100 in Dubai. Sabi ko, buhay ka pa? Sabi ko sa kanya nung gabi, kumusta ka na? Sabi niya, nangitim lahat ang kuko ko. Kasi yung triathlon, pag sinabi 100 kilometers total. So, lalangoy, magbabike, tatakbo. Oo, grabe. Basang-basa sila. Tapos sasakay sa bike. Tapos tapos hindi ka iinom, hindi ka kakain. Mga 7 hours ata niya natapos yun. Pero wala pa yun kasi may Ironman pa. Ang Ironman is doble ng lahat na yon. So full marathon, 42 kilometers ang run nun. Basta doble sa lahat. So that's even, di ba parang kabaliwan siya, no? Pero pag tinitingnan ko sila, minsan tinitingnan namin sa TV yung mga run na yon, nakaka-amaze. Sabi ko, saan galing? Saan nila hinuhugot yung lakas na yon? Pag naglalakad nga lang ako, pupuntang palengke, hingal na hingal ako di ba? Tatakbo ka ng 42 kilometers, galing ka na sa swim, galing ka na sa bike. Parang natapos sila nun, parang natapos sila nun hapon na Tapos siyempre may recovery yun, may ganyan. Antindi, no? Pero di ba ganun din ang Christian life? Minsan yung mga hindi mananampalataya magtataka, paano mo kinakaya yun? May problema ka sa health, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa trabaho, pero nakangiti ka pa din. Di ba kabaliwan din yun? Di ba? Sabihin din nila, mga baliw kayo. Lagi kayo nakangiti, ang sasaya nyo. Pero kapos na kapos ka sa buhay.
Dami mo ding problema. Para ka lang nagta-triathlon. Ang ganda ng sabi talaga sa Hebrews, ano? Run with endurance. There is a race marked out for us, so let's fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Laban ulit tayo. Takbo ulit tayo ng 2025, mga kapatid. Bakit tayo dapat hindi pinanghihinaan ng loob? Because there is a cloud of witnesses also. Maraming nakatingin sa atin who are looking at how we run the race. And in the way we run the race, may we be pleasing to the Lord. So, again, ano yung ating acronym bago tayo magtapos sa prayer? Navigate with God's guidance. Kuya James? Basahin natin sabay-sabay. Let's navigate with God's guidance. Let's embrace new beginnings. Let's walk in faith and not fear. Let us yield to God's will in our life. Let's be an encouragement to other people. Let's abide in Christ. And let's run the race with endurance. So, basahin ko ulit yung Philippians 3:13-14. Next slide. This one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call. Sabi ni Ate Ayin, heavenward call of God in Christ Jesus. So let this be our battle cry for 2025. Upward call, onward, sulong. Parang race, sulong tayo. Inward, abide in Christ. Importante yun. Nagpapalago sa loob, sumusulong, nakatingin kay Jesus. And so, let there be more of Christ in 2025. As we close the year, let us hold on, next slide, to this truth. God has been with us faithfully in the past. He is our Alpha. He is with us in the present. Naniniwala ba tayo doon? He will guide us in the future. Therefore, because of that, let us be because we are surrounded by such a great cloud of witnesses, as I mentioned, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles, and let us run the race with perseverance. Meron akong challenge. Ito yung sinasabi ni Brother Pao. Next slide. Kita niyo ba yung okra? Yan. Magtatanim tayo ng okra. Naisip ko lang, pinaalala lang ni Lord, oo, maganda to sa mga diabetes, di ba? It thrives in heat. Ihagis mo lang yan, tumutubo yan. Very beginner-friendly. Yung mga hindi plantita, wag matakot. Basta may konting tubig at konting araw, mabubuhay yung okra na yan. I just want to challenge everyone. I'll pass this on. Get 1 pack. Kahit sa paso, tumutubo ito eh. Ayan. Yeah. Okay, get 1. Bago tayo mag-umpisa ng series natin this January on harvest, magtanim muna tayo. Marami kang tanim. Sarap. O kaya lang, sabay-sabay tayo magtatanim, ha? Tapos next week, i-video natin kung gano'n na siya kataas. O, picturean. O, challenge. 45 days, sabay-sabay ulit tayo mag-picture, mag-harvest tayo. Eh, Sister Sita, paano pag na-harvest ko, ganito lang? Okay lang yan. May na-harvest ka. Diba? Eh, Sister Sita, paano pag isa lang ang bunga? Okay lang din yan. Hindi naman yan tinitingnan ni Lord yung madami. Hindi naman padamihan. Ang tinitingnan ni Lord is obedience. No? Tinanim mo ba? Diba? Eh kasi kung mayroon tayong gifting, tinago lang natin, kahit gaano katindi yung gifting natin, hindi yan tutubo. So bago tayo mag-harvest, mag-plant muna tayo. Tayo masyadong gigil na gigil sa harvest, di naman tayo nagtatanim. Alam nyo, biro lang yung sinabi ni BBM, ha? Biro lang yon na buti sa amin. Tatanim lang namin, hinarvest na namin agad. Nagjo-joke lang po ang ating mahal na presidente doon. Sabi niya, buti na lang nung bumagyo, yung katatanim lang, hinarvest na namin, di ba? Kawawa naman si BBM, napapagod na rin yun. So, joke lang po yun, joke lang. Kailangan ng tiyaga sa pagtatanim. Pag yan ay tinanim nyo, dapat
may tender loving care. Tayo ba may tender loving care sa mga tinataniman natin ng word ni Lord? Yun. Yun ang sikreto. Hindi pwedeng pakipasa po sa next row. Lahat meron. Marami po yan. So, sabay-sabay natin na excited tayo. Mag-share tayo sa Facebook ng ating mga tanim. At sana sa anniversary, namumunga na yan. Oh, sakto, 45 days. Mag-anniversary na tayo. So, let us experience how it is to plant and take care, sow and harvest. Ang ganda niyan, pag sa anniversary natin, may bunga na lahat yan. Yes, magdadala tayo ng okra, yung mga bisita natin, pamigay natin, regalo natin sa kanila yon. Kasi marami tayong invited nung araw na yon. Amen ba? Amen. So, kahit maliliit, kahit malalaki, kahit madami, ganyan naman kasi ang discipleship journey. Hindi naman siya padamihan, palakihan ng ministeryo. Hindi yun eh. Ang hinihingi sa atin ni Lord is faithfulness. Amen? Amen. So, tuloy-tuloy po natin ibigay yan. In the meantime, let's just close our eyes and come to the Lord in prayer. Lord, salamat po sa buong taon na naging payapa ang aming buhay, Panginoon, kahit maraming pagsubok, na may kagalakan kaming naranasan, Panginoon, na galing sa iyong presensya, O Lord God. Napakabuti mo nga, Panginoon. Wala po kaming need, O Lord, na ipinagkait niyo sa amin, O Lord. Salamat po sa kalakasan ng bawat isa. Salamat sa mga pagpapala sa bawat pamilya, O Lord God. Sa mga outreaches, O Lord, na idinagdag mo sa amin this year. Lord, salamat, Panginoon. Sa mga buhay na patuloy mong binabago, Lord. Sa mga pamilya na dumadaan po ng matitinding pagsubok na hindi mo sinusukuan, Panginoon. Na patuloy mong sinusustain ng mga needs nila, Panginoon. Sa mga anak po namin na natuto this year, umawit, sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. For the small details in our life that you continue to take care of, Lord, salamat. We end the year with gratitude, O Lord, for all that you have done for us. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, O Lord God. At sa paghakbang po namin, Panginoon, sa 2025, O God, samahan mo kaming muli, O Lord, to run the race until you bring us home. Until you say, well done, good and faithful servant. Lord, you require faithfulness from us. You require mercy and love from us, Lord. Ang pag-ibig mo ay nariyan at hindi nagmamaliw, Panginoon. You will never let go. You take care of us, O Lord God. Tulungan mo kami, Lord, to not dwell in the past. Kalimutan na po namin ang mga pagkakamali namin. Tulungan mo kaming bumangon, Panginoon. Create a new way for us in 2025. Create a new stream of refreshment in our lives in 2025, O Lord. Samahan mo po kami, Panginoon. At ang mga tao na may mga pinagdadaanan, tulungan mo, O Diyos. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga may sakit, O Lord God, Panginoon. Kahabagan mo po, Panginoon, ang mga pusong umiiyak sa iyo ng kasagutan sa kanilang mga panalangin, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Ingatan ang bawat isa sa aming pag-uwi at sa pagsalubong namin sa New Year, Lord. Puspusin mo kami ng iyong awa at pag-ibig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Bago po tayo maghiwalay, indeed, i-claim natin, before we even step out of that door, let's claim that the Lord our God makes all things new. And we will follow Him forward, moving forward. You make all things new, yes, you make all things new, and I will follow you forward. You make all things new, yes.
Our Lord is with us. He walked where I walked. He stood where I stand. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty. Shared my humanity. Tempted in every way. Yet fortune, yet without sin. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. One of the hated race, stirred by the prejudice, suffering injustice. Yet He forgives, wept for my wasted years, paid for my wickedness. He died in my place that I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. So Lord God, God bless everyone. A blessed new year. God bless everyone.